Magandang umaga sa inyo lahat, grade 2. Kumusta kayong lahat? Ako ay umaasa na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon ay ika-27 ng Mayo, 2020 at araw na naman ng ating aralin sa Filipino. Handa na ba kayo? Magaling. Pag-usapan natin or balikan natin ang ating napag-aralan noong nakaraang linggo. Ito ay ang tungkol sa payak na pangungusap na may 2 simuno at 2 panaguri at tambalang pangungusap. Pinakita ko sa inyo ang pagkakaiba nila kahit sila ay parehong gumagamit ng pangatnig na at. Naintindihan? Nalaman ninyo nalaman ninyo kung ano ang pagkakaiba ng dalawa or paano sila nagkaiba. Okay? Balikan natin ang talasalitaan tungkol sa payak na pangungusap. Ito ay isang diwa lamang ang tinatalakay. At ang tambalang pangungusap naman ay binubuo ng 2 payak na pangungusap na pinag-uugnay ng pangatnig tulad ng at o ngunit, habang, samantala o pero. Tututukan natin yung pangatnig na at. Dahil ito yung pangatnig na kung saan malalaman ninyo ang pagkakaiba ng payak at tambalang pangungusap. Okay? Okay, tingnan natin. Ang PP, ibig sabihin ay payak na pangungusap at ang TP naman ay tambalang pangungusap. Ang UAE at Pilipinas ay masigasig sa pagsugpo at pakikipaglaban sa COVID-19 pandemic. So ito ay isang payak na pangungusap dahil meron lamang siyang 2 simuno at 2 panaguri kahit na siya ay mayroong pangatnig na at. Ano yung 2 simuno niya? Ito ay ang UAE at Pilipinas. Ano yung 2 panaguri? Masigasig sa pagsugpo at pakikipaglaban. Pangalawa, ang UAE at Pilipinas ay masigasig sa pagsugpo at pakikipaglaban sa COVID-19 pandemic at ang Taiwan naman ay masigasig sa pagpapanatili ng kanilang bansa bilang isang free COVID country. Ito ay tambalan dahil ito ay may 2 payak na pangungusap. Ano yung kanyang 2 payak na pangungusap? Una, ang UAE at Pilipinas ay masigasig sa pagsugpo at pakikipaglaban sa COVID-19 pandemic. Pangalawa, ang Taiwan naman ay masigasig sa pagpapanatili ng kanilang bansa bilang isang free COVID country. Ayan. So, ako ay umaasa na lahat kayo ay natuto sa araling ito. Ngunit nakita ko naman sa inyong gawain na lahat kayo, halos lahat ay natuto sa araling ito. So, yung iba, bigyan pa ng panahon na ito ay pag-aralan. Okay? Punta tayo sa gawaing pagsasanay. So, sabihin natin kung payak ba o tambalan. Nagtatag na isang pangako si Arnel at siya ay umisip na magandang proyekto para sa mga kabataan. Ano ito? Payak o tambalan? Tama, ito ay tambalang pangungusap. Ano yung unang kanyang payak na pangungusap? Tama, nagtatag ng isang pangako si Arnel. Ano naman ang kanyang pangalawang payak na pangungusap? Tama, siya ay umisip ng magandang proyekto para sa mga kabataan. Kaya ito ay tambalang pangungusap. Pangalawa, ikaw at ako ay dapat magligpit at magsaayos ng mga basura. Tama, ito ay payak na pangungusap. Dahil siya ay may 2 simuno lamang at 2 panaguri. Ano yung 2 simuno? Tama, ikaw at ako. Ano-ano naman yung 2 panaguri? Tama, magligpit at magsaayos. Magaling. Pangatlo, magaling tumugtog ng piano si Martin at mahusay naman kumanta ang kanyang pinsan na si Mervin. Ano ito? Payak na pangungusap o tambalang pangungusap? Tama, ito ay tambalang pangungusap. Ano yung unang payak na pangungusap niya? Tama, magaling tumugtog ng piano si Martin. At ang pangalawang payak na pangungusap ay mahusay naman kumanta ang kanyang pinsan na si Mervin. Magaling.
Pang-apat, ang Florante at Laura ay isinulat ni Francisco Balagtas at ang Lolo Me Tangere naman ay isinulat ni Dr. Jose Rizal. Ano ito? Payak o tambalan? Tama, tambalan dahil siya ay mayroong dalawang payak na pangungusap. Ano yung unang payak na pangungusap niya? Tama, ang Florante at Laura ay sinulat ni Francisco Balagtas. At ang pangalawa ay tama, ang Lolo Me Tangere ay isinulat naman ni Dr. Jose Rizal. Yan. So, lahat kayo ay magaling dahil lahat kayo ay natuto sa araling ito. Naintindihan? Okay. So, ngayon punta tayo sa bago ninyong pag-aaralan o malalaman. Ano ba ito? Ito ay tungkol sa talasalitaan. Ano ba ang talasalitaan? Ito ay ang pagbibigay ng kahulugan sa mga salita na nasa loob ng isang wika na pamilyar sa isang tao. Okay. Ano ang inyong kasanayan sa pagkatuto? Nagagamit ng mga pahiwatig upang malaman ang mga kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng mga palatandaan na nagbibigay ng kahulugan. Sa English, ito ay context clues. Okay? So, ito ang mga talasalitaan na inyong malalaman sa araw na ito. Yan. Una, ang salitang lungsod na ang ibig sabihin ay syudad. Halimbawa, ako ay nakatira sa lungsod ng Makati. O kaya, ako ay nakatira sa syudad ng Makati. Pangalawa, natatanaw. Ang ibig sabihin ay nakikita. Nakikita ko na paparating ang isang mamang nakasakay sa kabayo. Okay, natatanaw ko na paparating ang isang mamang nakasakay sa kabayo. Pangatlo, malalawak. Na ang ibig sabihin ay maluluwang. Malalawak ang mga daanan ng sasakyan dito sa UAE. Maluluwang ang mga daanan ng sasakyan dito sa UAE. Pang-apat, madaling araw. Nang ibig sabihin ay mag-uumaga. Madaling araw na kung umuwi ang kaniyang anak mula sa trabaho. O kaya mag-uumaga na kung umuwi ang kanyang anak mula sa trabaho. Panglima, sinag o sikat. Mainit ang sinag ng araw kapag buwan ng Mayo hanggang Agosto. O kaya, mainit ang sikat ng araw kapag buwan ng Mayo hanggang Agosto. Yan. Yan ang mga talasalitaan na inyong pag-aaralan. Naintindihan? Okay. Meron akong paggagawa sa inyo. Ito ay pag-aaralan ninyo ang payabungin natin sa pahina 53 hanggang 54, titik A, bilang 1 hanggang 5. Pero, hindi nyo ito sasagutan. Naintindihan? Hindi sasagutan, kundi pag-aaralan lamang. Naintindihan? So, walang sasagot sa inyo, walang mag-a-attach sa Google Classroom ng may sagot, kundi pag-aaralan lamang. Dahil ito ay kasama rin sa darating na mahabang pagsusulit. Malinaw? Magaling. Yan. Bago ako magtapos ng aking lesson vlog, gusto ko uli itong ihandog sa inyo or gusto kong malaman uli ninyo ang salawikain ito. Kapag ang tao'y matipid, maraming maliligpit. Na ang ibig sabihin, kapag ikaw ay matipid at hindi gastos, ikaw ay makakaipon ng maraming pera. Kaya hanggat bata, matutong mag-ipon para pag oras ng pangangailangan, kayo ay mayroong madudukot or magagamit. Naintindihan? Magaling. So hanggang dito na lang. Salamat sa inyong pakikinig.
Magkita tayong muli sa susunod na ating aralin. Salamat!